Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Pagmamahal ka talaga sa bayan natin at sa West Philippine Sea, I don't see any reason or specific motivation, no, para magpakalat ka ng maling impormasyon at ang i-spread mo is yung naratibo ng China kung wala ka namang napapala. And that's the saddest part. No? But then again, kung may panawagan lang tayo sa mga Pilipino nating mga kababayan, para sa akin, etong mga social media influencers na to, mga fake news na to, madali namang maka-counter to eh. Kasi mga Pilipino, mahilig gumamit ng social media. Kung ang lahat ng Pilipino, during their spare time, nakaupo sila sa bahay nila at nag-scroll ng Twitter, ng X, ng Instagram, or fake news, or even TikTok, kung lahat tayo, i-call out natin, no? Or magbibigay tayo ng komento ng tamang impormasyon dito sa mga fake news peddlers na to at pro-China trolls, tingin ko, at some point, mas may magkaroon ng malaking impact to, no? Siguro may evaluate din ng China na this kind of strategy of spreading misinformation is no longer effective to the Filipino people. Pangalawa, hindi rin natin masisisi ang mga kababayan natin. May mga totoong tao, no, na nasisway ng mga fake news na to. Kaya nga, kung ikaw, alam mo naman talaga ang tamang impormasyon, please care to comment, no? Para kung mababasa to ng ordinaryong Pilipino na misguided or lack enough information tungkol sa transparency strategy, marirealize niya na sa dami ng komento, no, ng Pilipino dito, marirealize niya na mali yung information. Pangalawa, ang pinakamahalagang dapat nating matandaan, ang laban natin ng West Philippine Sea goes beyond the administration of President Bongbong Marcos. This is the reason kung bakit we need to take this opportunity na meron tayong Pangulo na handang makipaglaban sa usapin ng West Philippine Sea. Because as what he promised, no, he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Dahil dito, kailangan nating tandaan, dapat magkaisa na tayo dito. Our president will only be staying until 2028. And as I said, this is a long game. It will not be resolved sa mga natitirang taon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung kaya, dapat magkaisa tayo, let us set aside ang political differences natin kung sino man ang sinuportahan mo nung nakaraang administrasyon. Ang mahalaga dito, magkaisa tayo, and for us to understand na ang laban ng West Philippine Sea is not just a fight for Bongbong Marcos administration. This is not just a fight between the armed forces of the Philippines or the People's Republic of China or either the Philippine Coast Guard. Ang laban ng West Philippine Sea ay laban ng bawat Pilipino. Utang natin ito sa saling lahi ng Pilipino sa mga susunod na panahon. Okay, another question from the colleagues. Sir, may tanong lang ako, sir, kasi mayroon pong balita na dumadami na pong bilang ng mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Ano pong hakbang ang ginawa po ng Pilipinas? Well, totoo po yan, no? With full of government approach ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung saan to the National Task Force West Philippine Sea, inatasan niya ang Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magkaroon ng tinatawag nating rotational deployment. Dahil dito, na-encourage na ang ating mga mangingisdang Pilipino. At alam kasi nila, no, na ang ating national government cares about their welfare. Kasama dito yung pagbibigay ng fuel, no, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mas mapahaba ang pag-stay nila dito. Kamakailan lang, last week, we were able to drop payaw, no, in Rosal Reef para mas matulungan natin ang mga kababayang Pilipino. So there are a lot of projects and programs being implemented now under this administration para suportahan ng mga kababayan natin mga isda. Kung kaya mas na-encourage sila, no, na mangisda muli at of course they already feel the safety, no, with the commitment of President Bongbong Marcos na magde-deploy tayo ng mga barko from the Coast Guard and also for the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito sa follow-up lang po. Meron kasi ako natanggap yun na balita, nakita ko din po, na tinanggal daw ang payaw tapos yung mga laman na isda ay ninako daw ng Vietnam. Totoo po ba yun, sir? Well, regarding sa pagkatanggal ng payaw, totoong may mga payaw tayong natanggal dun sa nakaraang panahon, nakaraang linggo, no, na naglatag tayo ng payaw. Pero common sense lang naman, no. Yung payaw na yon para
mapakinabangan natin would take 2 to 3 months. Last week lang naman yun natanggal. Secondly, tingin ko, etong naratibo na to na isinisway na naman nila, dinadivert lang na naman nila to sa Vietnam, is really another created false narrative ng mga pro-China. Para ang pagsabungin nila is the Philippines and Vietnam. Pero again, no, sino ba talaga, nung naglatag tayo ng payaw dyan, may mga media personalities tayong kasama. Sino ba ang humarang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sa Philippine Coast Guard nung naglalatag tayo ng payaw? Di ba China Coast Guard lang din naman? Ibig sabihin, they know for a fact kung ano ang mga locations na pinagbagsakan. Second, yung sasabihin nilang Vietnamese fishermen ang nanguha ng catches nito, hindi totoo. Kasi nga, it would take 2 to 3 months bago mapakinabangan yan. Wala pa nga isang buwan, natanggal na yung payaw. Definitely, it's just the Chinese Coast Guard remove those payaw in the first place. And pangalawa, they're just putting the blame on the Vietnamese. Yung payaw ba yan, sir, malaking tulong po ba yan sa mga mangingisdang Pilipino? Well, malaking tulong yan. No? Actually, the concept of fishing aggregate device na paglalatag dito was actually recommended by the Filipino fishermen themselves. No? Kumbaga, ito yung nagiging fish trap. Tapos after 2 to 3 months, saka lang nila i-harvest. So, ito yung objective natin para may mga Pilipino na every once in a while who are custodians of this payaw na mag-check netong mga payaw na ibinagsak natin. Pero kaya sinabi ko, no, may mga payaw na ibinagsak tayo na pinutol, definitely not by any other nationality but the Chinese Coast Guard most likely. May mensahe po ba kayo sa ating mga mangingisdang Pilipino, sir? Well, ang pinakamahalagang bagay na dapat na matandaan ng ating mga kababayang Pilipinong mangingisda na ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos, kasama po ang National Task Force West Philippine Sea, ay nagtutulong-tulong para masuportahan po pangangailangan at ang operasyon ng ating mga kababayang mangingisda. Huwag po tayong magpapasway, no, sa mga naratibo ng mga pro-China trolls na to because they just wanted to put the blame to Vietnamese and even other nationalities para sabihin na ang kalaban ng Pilipinas ay hindi China kundi yung mga bansang sinasabi nila. And of course, based on their experiences, no, alam naman nila talaga kung sino lang ang nanghaharas dito. Maraming mga pagkakataon na interview ko, tinatanong, is there any other nationality, no, na nanghaharas sa mga kababayan nating Pilipino? Alam din ng kaibigan, mga kasama nating mga isda yan, na of all the nationalities, no, whether it's Vietnam Coast Guard, Malaysia Coast Guard, or even Taiwan Coast Guard, isang Coast Guard lang naman na nagpapatulya dito sa kahabaan ng buong South China Sea at some portion of the West Philippine Sea. Ang nanghaharas sa kanila, ang kumukuha ng catches nila, ang nagpapaalis sa mga kababayan nating mga isda, kundi China Coast Guard lang. So, because of that, I would like to appeal, no, sa ating mga kababayan mga isda. Huwag tayong let us not embrace those kind of narrative. Ang intention lang nila ay mag-create ng disunity and of course to put the blame not on the Chinese but on the other nationalities. At kasabay, dagdag lang ako, sir. At meron kasi akong nabalitaan na katulong niya daw po yung mga mangingisda na naglatag ng payaw. Totoo yan. Actually, ang Coast Guard kasi masyadong mataas, no? So, pangalawa, maliliit lang yung mga barko namin dinala doon, yung 44 meters. So, for us to drop the payaw quicker and more efficiently, bago pa kami umalis ng puerto, ipinamigay na namin to sa mga Pilipino mangingisda. And then, nag-arrange na lang kami kung what time sila dadating doon. And then, sila na rin ang tumukoy ng mga areas, no, na babagsakan nito. So, totoo yan. This is a whole of government approach. It's not just the Coast Guard or BFAR, no, na naglatag nito mga payaw na to, but of course with the support, no, ng ating mga kababayang mangingisda. Thank you, sir.